Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 62 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Matapos matagumpay na talunin ni Noel si Edgar, lumipat ang tagpo sa pag-uusap ni Malebolge at isang misteryosong babaeng nakasuot ng itim na balabal. Namangha ang babae kung paanong natalo ang isang napakalakas na kalaban ng 2 tao lamang, at kinuwestiyon niya ang dahilan ng pakikialam ni Malebolge. Sa kalaunan, napagtanto niya ang mas malalim na layunin nito. Ipinaliwanag ni Malebolge na ang pinakamabisang paraan upang masira ang pagpipigil ng isang tao ay hindi sa pamamagitan ng pagdudulot ng desperasyon, kundi sa pagbibigay ng isang makapangyarihang karanasan ng tagumpay. Ang ganitong uri ng tagumpay ay nagpapalakas sa kumpiyansa at nagbibigay sigla sa kanilang pag-isip na nagtutulak sa kanila na gumawa ng mas mapanganib at matitinding desisyon. Isang linggo matapos ang insidente sa bilangguan, binalikan ni Noel ang mga nangyari. Opisyal nang napawalang sala si Hugo mula sa maling paratang at nabawi ang kanyang kalayaan. Magkasama nilang hinarap si Andreas Hooger, ang mga ngalakal na may pakana sa lahat ng nangyari. Sa oras na yon, halatang balisa at paranoid na si Andreas habang kalmadong inilatag ni Noel ang buong katotohanan. Si Andreas ang umupa sa Luciano family upang ipapatay ang kanyang kakumpetensya matapos siyang ma-blackmail dahil sa iligal na pagpuslit ng beast materials. Upang maitago ang kanyang krimen, isinangkot niya si Hugo sa kaso, sinamantala ang kapabayaan ng Departamento ng Hustisya na gustong agad isara ang investigasyon. Ngunit dahil sa muling pagsusuri ni Noel, nabunyag ang mga pagkukulang at nagalit ang publiko kaya muling binuksan ang kaso. Sa kanyang desperasyon, sinubukan pa ni Andreas na ipapatay si Hugo sa loob ng bilangguan, ngunit nabigo rin ito. Sa halip na agad siyang isumbong, ginamit ni Noel ang sitwasyon para sa kanyang sariling kapakinabangan. Kinilala niya ang matinding pagnanais ni Andreas na mabuhay, at inalok ito ng isang kasunduan. Kapalit ng pananahimik ni Noel, kailangan magbigay si Andreas ng 80 bilyong pondo. Bagamat nabigla at natakot, napagtanto ni Andreas na wala siyang ibang pagpipilian, kaya pumayag siyang ibenta ang kanyang mga ari-arian upang makuha ang halagang iyon. Hindi pa rito nagtapos si Noel, hinihingi rin niya ang 30% ng shares ng kumpanya ni Andreas. Nang tumutol ito, ipinakita ni Noel na isa itong mutual benefit, dahil bilang shareholder, wala siyang dahilan para isiwalat ang katotohanan. Sa loob-loob ni Andreas, galit na galit siya at nagbabalak ng paghihiganti, ngunit wala siyang magawa kundi sumunod. Lalong tumindi ang tensyon nang makialam si Hugo. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Andreas at nagbigay ng nakakatakot na babala. Ibinunyag niya ang kanyang galit sa reputasyong ibinintang sa kanya, ang katawagang blood-soaked taxidermist, at sinabi niyang nais niyang ipakita kung ano ang tunay niyang obra. Sa pabulong na pananalita, ipinahiwatig niyang handa niyang gawing material si Andreas para sa kanyang sining. Dahil sa matinding takot, tuluyang bumigay si Andreas at pumayag sa lahat ng kondisyon. Sa huli, may ngiting kontento si Noel habang pinapirma niya si Andreas sa mga dokumento na nagpatibay sa kanyang kapangyarihan at impluensya. Samantala, bumalik ang tagpo kina Malebolge at sa babaeng nakabalabal. Ipinaliwanag ni Malebolge na sa pamamagitan ng pagbibigay kay Noel ng mas mahirap na pagsubok at mas makabuluhang tagumpay, lalo nitong napalakas ang loob ni Noel na sumubok ng mas mapanganib na hakbang. Kung naging madali lang ang lahat, hindi magiging ganoon kalaki ang epekto nito sa kanyang pag-isip. Bagamat naunawaan ito ng babae, nagduda siya kung sapat ba ang lakas ng loob laban sa mas makapangyarihang kalaban tulad ng Wild Tempest at Lorelei. Ngunit ipinahiwatig ni Malebolge ang isang mas madilim na posibilidad, ang pagbabagong anyo ni Edgar bilang halimaw ay maaaring magsilbing pahiwatig para kay Noel. Ayon sa kanya, likas sa tao ang subukan ang bagong kapangyarihan na kanilang natuklasan. Kahit pa may kapalit itong kapahamakan. Sa huli, ipinahiwatig niya na maaaring dumating ang oras na isuko ni Noel ang kanyang pagkatao kapalit ng mas malaking lakas na nagbubukas ng isang mapanganib at hindi tiyak na landas para sa kanyang hinaharap. At diyan nagtatapos ang kabanta 62 ng The Most Notorious Talker.
Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV para sa susunod na kabanata. Paalam.